Bawasan ang bigat na ating dinadala. Literal na yung bigat ng ating katawan, lalo na ang dami nating nakain, di ba? Sino ba naman kasi yung ayaw na niyan, hindi di ba mamiso? At syempre kapag New Year, meron rin tayong sinasabing New Year, New Me. New Year, New Me. At sabi nga, now is the perfect time na rin para tutukan ang kalusugan sa mga may balak magbawas ng bigat ng timbang. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Minsan bang sumagi na sa iyong isipan na dapat nang alagaan ang iyong kalusugan? Ang 33 anyos na si Dave natauhan matapos ma-confine at magbagong taon sa ospital. Nagsabay-sabay raw ang iniinda niyang sakit nang pumalo ang timbang ng 202 kilos. Mula pagkabata, may kabigatan na raw ang timbang ni Dave. I would eat anything I want. Chichirya, sweets, bihira ako mag-water. Nung tumanda, yan, natuto na ako magbisyo, manigarilyo, uminom, pumarty. Ang kanyang timbang mas bumigat pa taong 2016. Kaya ko umubos ng isang box ng pizza at isang 1.5 ng soft drinks in one meal. With what I do plus mga side hustles ko would involve not eating at home, not eating the right food. So laging drive-thru, kain sa labas, sa restaurant. Kakambal nito ang negatibong epekto sa pang-araw-araw na gawain ni Dave. Hirap kumilos. I would get looks pag naglalakad ako sa mall or pag nagpapasyal ako. Hanging out, nakakasira ako ng mga upuan, nakakasira ako ng furniture. I had sleeping problems din, sleep apnea. Naging lapitin din siya ng mga sakit mula sa alta presyon, diabetes at gout. Lahat naranasan niya. A lot of complications due to my obesity. Kailangan ako sweruhan ng mga 2 linggo. High blood ako ng matindi, tapos sumabot na sa punto na hindi ko na kaya mag-drive. 2 linggo na natili si Dave sa ospital at doon sinalubong ang bagong taon. Pero tila suntok sa buwan para kay Dave ang pagbabawas ng timbang. Kaya, naging jumpstart niya ang medical procedure kung saan binawasan ang parte ng kanyang sikmura o stomach, ang bariatric surgery o gastric sleeve. Ang disclaimer sa akin ng doctor ko was this bariatric surgery was not like miraculous na change na I'll have this done and the weight will go away. No, I'll have to do lifestyle change talaga. Change the way I eat, yung intake. Nang makarecover sa operasyon, handa na raw si Dave na salubungin ang bago niyang bersyon. Sa loob ng 1 taon, doble kayod si Dave na makapagbawas ng timbang. Sa kanyang sipag at determinasyon mula sa 202 kilos, nakalahati niya ang timbang sa 101 kilos ngayon. Ang susi ni Dave sa kanyang weight loss journey, ang pagbabago ng kanyang mga kinakain at mas aktibong lifestyle. Naging protein heavy, that has something to do kasi with yung sa pagbawas ng sag sa braso. I do track my calories. Yeah, I would have cravings pero konting inom lang sa tubig, tiis-tiis lang. Kung dati hirap sa paglalakad, ngayon nakakapag-jogging na si Dave. I started going back to the boxing gym when I started losing my weight. Lately, I do a lot of calisthenic home workouts and jogging and running, walking. Matapos makita ang pagbabago sa sarili, si Dave mas tumataas daw ang kumpiyansa sa sarili. Ang road to fitness ni Dave, malayo pa. Pero malayo na. Na-feel ko na kaya kong kumilos na maayos, na I can do more. So, mas nasipagan ba ako? Lagi kasi pag nagsasabi tayo na gusto natin magpapayat, Monday, magpapapayat na tayo. January 1, papapayat na ako. Pagkatapos ng birthday ni papapayat na tayo. No, start today. Ang pagbabawas ng timbang hindi makukuha ng instant lang. Pero kung isa sa puso ang gustong pagbabago, ang goal na transformation, mapapa sa iyo. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo. Naku, Wancho, totoo.